na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. At nilalatag po ito sa tent, nakatabi po ng mansion niya. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. Nako mga kabibig, ito na naman ang ating latest lebak-lebak for today na damay na naman si former President Rodrigo Roa Duterte at lalo na ang ating Vice Presidenteng si Sara Duterte. Sabi na isang testigo laban kay Pastor Kibuloy na sina VP Sara Duterte at former President Rodrigo Roa Duterte, dawit daw ito na di umano pananakit ni Kibuloy. Damay ang pangalan ng dalawa, mga Duterte, na di umano ito daw ay nagsusupply, si Kibuloy daw nagsusupply ng mga armas sa mga Duterte at itong si VP Sara Duterte daw at si Pangulong Duterte ay pupunta sa bahay sa mansyon ni Kibuloy at doon nila kukunin ang mga armas. Naku po! Palagi na lang dinadamay ang mga Duterte. Panoorin ninyo ang video. It's shocking revelation. I don't know kung maniwala ba kayo. Watch this video. Pag dumadating po si Kibuloy, sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. At nilalatag po ito sa tent, nakatabi po ng mansion niya. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag, na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nagagandahan sa aming landscape sa mansion niya, sinasampal niya po kami at pinahampas. Mga apat beses ito sa isang linggo. Noong 2020 po, nagpaalam po ako na umuwi sa amin dahil hindi ko na po kaya yung pananakit ni Kibuloy. Inassign naman po ako pero hindi po ako pinayagan. Inassign naman po ako sa personal assistant ni June Andrade na isang sa mga mataas na opisyal ng kingdom. Dito po ako nakaranas ng mga sexual abuse. Pinipilit niya ako na pinipilit niya po ako i-blowjob at i-masturbate siya. May basbas naman daw ito kay Kibuloy. Tinumong ko ito sa executive secretary ng kingdom at CEO ng McDonald's KJC na si Eleanor Cardona. Pero di ako hindi po naniwala bagkos pinagalitan ako at sinampal dahil grabe na daw po yung yawa sa loob ko. Pinag-fasting ako ng 7 araw na walang kain. Gusto ko na pong tawagan yung family ko para humingi ng tulong. Pero wala nang po akong cellphone. Kalagitnaan po ng 2020, ako po ay na-assign sa SME9 News sa Makati bilang pong researcher. 8 AM to 4 PM po yung duty ko sa newsroom. At 6 PM to 11 PM naman po ako namamalimos. Si Tina San Pedro po, na boss namin sa SMNI. Ay siya din nagsasabi sa amin na kailangan namin ma-hit yung aming mga goals. 3,000 po ang aking goal everyday na kailangan ko po ito makamit. Nagpanggap po akong pipi at bingi. Kung hindi ko po ito maabot, ay papaluin po ako at di pa ako papakainin. Pag bare months naman po, o mula September to December, ay mas puspusan po ang aming pamamalimos. 1.5 million po ang aking goal na kailangan ko makuha at maibigay kay Kibuloy sa loob po ng 4 na buwan. Kaya 8 AM to 11 PM ako namamalimos. Halos wala na pong pahinga at kain. Gumagamit din po kami ng mga fake charity para mas nakakaawa kami tignan. Kalaunan po ay naging youth leader po ako
At naging task ko po ang pagre-recruit sa iba pang mga kabataan na umanib po sa simbahan at mamalimos din. Dito na po ako magsimulang magtanong at magduda. Nagigilty po ako na mag-recruit ng iba pang mga kabataan. 2021 po ako umalis ng tuloy ng Kingdom. Buong loob ko at kahit natatakot ako. Sabi ko hindi na ako magpapapigil pa. Nung unang araw yun nila ako payagan. Pero kalaunay pumayag sila matapos ko sabihin na kakasuhan ko si Tina San Pedro. Pero bago po ako umalis ng seminary, kinausap po ako ng seminary CEO Marlon Rosete na wag daw ako magsasalita tungkol sa Kingdom, anong mga nalalaman ko, especially sa mga nakita ko sa Glory Mountain. Kung hindi, ipapakulong daw ako at mawawala ako dito sa mundo. Nanahimik po ako ng ilang taon. Bit-bit po ang trauma, ang aking mga pinagdaanan. Lalo na po ako ay member ng LGBTQ community. Maraming salamat. Maraming salamat, Elias Rene, sa pagbasa ng iyong affidavit sa aming komite kahit ay napakasakit. Napanood yun na. Ito ang komento ng mga netizen ha. Sablay ang testimony ng taong ito. Wow, galing, scripted. Magkano kaya ang suhulan? Nako, naghihiring na naman si Risa Hontiveros. May maniniwala pa ba kay Risa Hontiveros? Nako sir, binasa mo lang yung papel. Tapos, anong sabi mo? Dapat makatotohanan ang iyong salaysay. Hindi yung binasa mo ang papel na may sulat. Ala. Binida mo naman ang scripted yang kung totoo ang mga sinasabi mo, dapat hindi mo binabasa. Manong naman. Yung taga-Bisaya, Manong, marunong mag-Tagalog, kahit putol-putol yung Tagalog, at least alam namin na totoo ka. Bakit ka nag-face mask? Wala ng COVID. Huwag kang matakot. Kasi sabi ni Kibuloy, handa siyang harapin ng mga tao, basta hindi mag-face mask, ang alam nila kung sino talaga ang kalaban nila. Wala bang ebidensya ang NBI? Puro allegation lang yan, tapos babaliktad, ilabas ang ebidensya. Bakit kasi nagboboto kayo ng mga ganitong senador? Puro grandstanding ang alam. Makukulay sila ni Trillanes. May magbayad ng mga witness daw doon o mga kabibig. Dapat talaga may batas na para sa mga bayarang witness or hearsay witnesses. Kung ano ang penalty ng kaso ng ibinibintang yan, dapat ang penalty na kapag napatunay na binayaran or hearsay lang yan. Ito pa. Nako, ito talagang taong ito halatang nagbabasa ng kayang script. Nako po, bistado na si Apollo Kibuloy. Kasali pa ang dalawang Duterte. Kaya hindi asenso ang ating bansa kasi meron tayong niloklok na mga Duterte naghaman sa power. Pera na naman ang bayan ang binabayad ng ating witness na ito. Magkano kaya iyan? Nako po. Bakit nga ba nagabasa yung witness? Hindi ba pwede eye-to-eye contact? Hindi ba pwedeng tanggalin ang face mask para alam namin kung sino ang witness? Ay. So yun mga kabibig, trending ngayon na itong si Pangulong Duterte, si Sara Duterte daw, pumunta sa mansyon ni Kibuloy at may kinukuha mga bag na may laman ng mga guns daw. Nako! Ano ang yung reaction dito mga kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Ay, parang lumala na yata ang gobyerno natin ngayon. No? Ang dami ng mga iskandalo, ang dami mga hearsays, allegations. Kaya si Kibuloy, may ano na sa buena na sa Kongreso at saka sa Senado. Darating ka sa Kibuloy, no? Ay, nako. Exciting ang drama ngayon. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.